Basahin po natin yung Awit chapter 90. Ayan. So, sa Tagalog, kung may English dyan, pwede nyo na rin basahin. So, sabi rito sa Awit chapter 90, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan, buhat pa ng simulang dimitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. At verse 8, aming mga kasalanan sa harap mo ay nahahayag, mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Verse 9, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Verse 10, buhay na may umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami ay malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, mapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Verse 11, ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Verse 12, dahil ito'y buhay namin maikli lamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Verse 13, hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan, parang awa mo na, mga lingkod mo'y tulungan. Verse 14, kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit mong ligaya. Ipakita sa iyong lingkod ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. At last verse, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. So, purihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, para sa background ng ating pag-aaralan, ito pong Awit chapter 90 ay si Moses yung may akda. So, sino sa inyo nakakakilala kay Moses? Siguro karamihan sa atin nakapanood, nabasa na yung story ni Moses kasi para higit nating maintindihan yung pinanggagalingan ni Moses, mas magandang maintindihan natin yung background kung bakit niya ito naisulat. So, si Moses kilala sa bilang matapang, malakas hindi lamang sa salita, kundi maging sa kanyang mga gawa, kilala siya. So, hindi lamang sa salita matapang, maging sa kanyang aksyon. At itong awit ay pinapaniwalaan na isa sa pinakamahalaga at seryosong utterance niya. Yung utterance kasi parang oral statement niya na ibinigay niya doon sa bansang Israel. So makikita natin dito na itong statement niya na to, napaka-worthy niya to stand side by side with the glorious oration recorded in Book of Deuteronomy. Yung oration kasi, kung iaano natin sa Latin, ang ibig sabihin ng oration, ito yung oratio, ibig sabihin speech, from the word orare, ibig sabihin plead, speak, or pray. So sa madaling salita, yung Book of Psalms ay tinuturing na panalangin. Ito ay awit niya na pananalangin sa Panginoon. Okay? So, a prayer of Moses, the man of God. Kaya nga kung mapapansin nyo sa King James Version, ito yung sinabi kagad a prayer of Moses, the man of God. So, a man of God are sure to be a man of prayer. So, sabi ko, aray, yung binabasa ko to kasi ang sakit. Totoo naman na ang tao ng Diyos ay siguradong tao siya na mapanalanginin. Kaya nga sabi ko, Lord, ba't ako ba yung nalagay dito sa sitwasyon na to na parang ako una yung kagad tinamaan? Kasi kung susukatin mo yung prayer life ko na lang, talagang hindi ako aabot doon sa pamantayan na hindi ako kasing init nung dati. Kaya nga, minsan nakakatulong tuloy yung
added responsibility o isang sitwasyon para ikaw ay maging mapanalanginin. Kasi kung papansinin ninyo, kung lalagay kayo doon sa kakatayuan ni Moses, talagang matututo tayong dumepende at matututo siya na talagang manalangin lagi sa Panginoon. Bakit? Ba't ko nasabi ito? Hindi napakadali ang mag-lead o manguna, yung isa nga o yung dalawa nga lang o 10 na papangunahan mo o kaya ililid mo, napakahirap. Yung pa kayang buong bansang Israel, ang kanyang papangunahan. Karamihan pa dun sa pinapangunahan niya ay ang babait. Babait kaya? Hindi, totoo, sa totoo lang, maging realistic tayo, yung pagdilid mo, napakahirap kasi hindi lahat ng tao ay handang makinig, handang sumunod sa'yo. Sa kalalagayan ni Moses, parang ipinipicture ko sa akin sarili, bakit niya na ganun sa ka-intense, ganun sa kasididi na manalangin sa Panginoon. Kaya nga na-realize ko na minsan binibigay sa atin yung isang sitwasyon para mas lalo tayong dumepende sa Panginoon. So, ito yung background niya. So, doon sa sitwasyon ni Moses, nung niligtas niya ang bansang Israel sa Egypt, binigyan ng Diyos na napakaraming miracles, di ba? Yung 10 plagues, yung 10 salot, di ba? Bago na ilabas ang bansang Israel sa Egypt, katakot-takot na mga miracles, katakot-takot na mga milagro ang ipinakita mismo doon sa bansang Israel para patunayan nila doon sa bansang iyon, sa bayan na iyon, na ako ang Diyos na talagang nangunguna sa inyo. Pero tingnan niyo po yung sitwasyon nila. Sa kabila ng lahat ng kung paano kumilos ang Diyos sa kanila, sa katakot-takot na himala at pagpapakilala ng Diyos sa kanilang kapangyarihan sa kanila, yung pagbibigay niya ng assurance na ako yung tumutulong sa inyo para mailigtas kayo dyan sa sitwasyon nyo. Pero bakit ganun pa rin sila katigas ang ulo? Bibigyan ko kayo ng example Nung palabas na sila sa Egypt, yung malapit na sila sa dagat, patuwid na kasi sila sa papuntang Promised Land. Siguro para sa mga hindi nakakaalam. Hinabol sila ng pero. Kasi pinagmatigas ng Diyos yung puso ng pero para may purpose din. So ang ginawa ng mga sa mga Israelita, nagreklamo sila kay Moses. Sabi na kay Moses, wala na bang paglilibingan sa Egypto? Kaya dinala mo kaming lahat dito sa ilang para dito kami ay mamatay. Di ba sinabi namin sa'yo bago kami umalis sa Ehipto na wag mo na kaming pakialaman. Pabayaan mo na kaming maging alipin ng mga Ehipto sapagkat ibig naming maging alipin kaysa mamatay sa ilang. So sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, na pinakitang miracles, ganun pa rin sila kareklamador. Kung hindi ba lang naisip na yung miracle sa ginawa ng Diyos sa 10 salot, di ba? Napaka-imposible naman na mangyayari yun na kung hindi ang Diyos ang kikilos. So, sumagot si Moses, lakasan nyo ang inyong loob. So, bilang leader, tingnan po yung ginawa ni Moses. Lakasan nyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lamang ninyo kung paano tayo o kayo ililigtas ni Yahweh. Hindi ninyo makikita uli ang mga ipsong iyan, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. So, to make the long story short, nakatawid sila ng dagat. So, pinakita ng Diyos kasi yung miracle ng Panginoon, pinakita sa kanila sa pamagitan ng haliging apoy, ng haliging ulap. Kapag gabi, yung haliging apoy yung nagbabantay sa kanila. Pag sa araw, yung haliging ulap para hindi sila masyadong mainitan. So, tingnan natin yung protection at saka yung guidance ng Panginoon talaga sa kanila. Pero, sa puso pa rin nila, andun pa rin yung pagiging reklamador. So, after nun, di nakatawid na sila. Namatay na yung mga tauhan ng pero. Nasusundan yung kwento? Kasi, ano pala to? So, sumunod naman, reklamo na naman sila kay Moses. Sabi na kay Moses, ano ba yan? Buti pa, pinabayaan mo na lang kami sa Ehipto. Buti doon, nakakakain kami ng karne, nakakakain kami ng tinapay. Dinala mo lamang ba kami rito sa ilang para kami ay mamatay sa gutom? So sabi ng Diyos, sige. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng
tinapay mula sa langit, araw-araw. Tapos naghahapon, papaulanan ko kayo ng karne. So, solved na naman sila. In fact, nagkaroon dito, kung babasahin yung story noon, nagkanda, sakit-sakit na nga sila dahil sa sobrang nilang katakawan. Basta ganun, may time na ganun. Totoo yun. Kasi yung ka-discontented ng Israel that time, talagang ano. So, sabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Kasi ang totoo, hindi naman sa amin kayo nagreklamo kundi sa Diyos. Kasi alam nila, from the very beginning, na yung Diyos yung nangunguna sa kanila. Kasi kung kaila Moses lang, mahahati ba nila yung dagat? Ano ba yun nila yung kaaway na? Hindi. So, ibinigay yung kailangan niya, nagpaulan ng mana. Parang masarap pa yun sa tinapay. Baka pinakamasarap na tinapay yun sa buong mundo kung meron tayo ngayon. Ha? So, sabi ni Moses, pangatlo, nauho naman sila. Nagreklamo ulit sila kay Moses, dinala mo lang ba kami rito sa ilang para kami ay mamatay sa uhaw? So gumawa na naman ng para ng ginamit na naman ng Lord si Moses. So sabi niya, pukpukin mo yung bato para lumabas yung tubig. Alam niyo po, yung generation ng mga Israelita na panereklamo at laging nagsasabing nilalamang mo lang ba kami rito sa ilang para kami ay mamatay, ay nangyari nga. Bakit? Namatay po yung lahat ng generation na lumabas sa Ehipto at hindi sila lahat nakapasok. At in fact, pati si Moses ay nadamay. Bakit? Kasi may instance sa sobrang katigasan ng kanilang ulo, siguro sumabog na rin yung pagtitimpi ni Moses na siguro type na pukpukin niya na yung bato, pinagpupukpuk niya yung bato para lumabas yung tubig. Bibigyan ko kayo ng point bakit ano yun. Bakit sa sobrang stress at sa katigasan ng ulo, pati si Moses ay nadamay. Hindi rin siya nakapasok sa promised land. Ano yung matututunan natin dito? In fact, hindi yan yung introduction lang yan ng ating pag-aaralan. Hindi naman bawal talaga na magreklamo at magbigay ka ng mga karaingan natin. Pero tatandaan mo, ang pagiging reklamador ay nakamamatay. Sabihin mo sa katabi mo yan. O totoo, nakakamatay ang pagiging reklamador. Maganda sana ang pag-aralan dito pero hindi natin pag-aralan yung tungkol sa pagreklamo. Although magandang topic siya kasi may matututunan talaga tayo sa nangyari sa mga Israelite that time. So, para tsaka kareklamo kasi natin minsan, sa halip na makita natin yung dapat na ipagpapasalamat natin sa ating Panginoon, madalas naaapektuhan pa natin yung iba. Di po ba? So, especially kung kabahagi naman tayo ng gawain, at may nakikita tayong kakulangan. Halimbawa, marami tayong nakikitang mga puna, mga pintas, at saka mga reklamo. Ang init-init naman dito sa church natin, ang dumi-dumi, ang gulo-gulo. O parang, dinala mo lang ba kami, Panginoon, dito sa lugar na to para kami ay magutom? Di ba? Parang minsan gano'n tayo. Buti pa doon sa dati naming church sa atin na. Naku, libre ka na doon. Lahat. Naka-aircon. Nakabalaya kami. Totoo, di ba? Pwede natin i-apply na ganun. Doon dati doon sa Panginoon, bakit ba naging Christian pa ako ngayon? Bakit ba nakakilala pa ako sa iyo? Buti pa nung hindi pa ako nakakilala sa iyo. Angga-anggang ng buhay. Buti pa nung unang panahon na hindi pa ako nakakilala sa iyo. Parang okay na okay ang lahat. But ngayon, puro dinala mo lamang mo lang ba kami rito sa pananampalatayang ito para kami ay maghirap? Di ba minsan po pwede natin i-apply na ganun? Amen po ba? Amen. So, sa malip na makita natin daw yung kakulangan at makita natin, dapat makita natin at ma-appreciate natin ang kabutihan na dapat nating ipagpasalamat. Nasusundan po ba? Amen. Baka naman sa halip na mag-focus tayo doon sa mga bagay na irereklamo natin, ay mag-focus tayo doon sa ano ba yung magiging bahagi ko sa ikakaayos at ikakasolusyon sa concern. Okay ba yon? So, tatandaan, reklamador siguradong tepok. Di totoo yun. Kaya nga, di ba sa totoo lang, ang bigat namang pasanin kapag meron kang kasamang panereklamo. Na sa halip na makagaang sa ginagawa mo, tas narinig mo pa panereklamo, parang ang hirap, ang bigat. Kung tutuusin, sa kaso ni Moses, iyon ang isa sa mga naging dahilan kung bakit talaga sila napahamak. So, huwag natin gayahin yung mga, kung ano may natutunan natin sa kanila, kuhanin natin yung mga pwede natin i-apply
para tayo ay makinabang. So balik tayo dito sa ating pinag-aaralan. Kasi itong chapter 1 ng Awit chapter 90, iyon yung pinanggagalingan ni Moses kasi katakot-takot talaga na sakit ng ulo at problema yung kanyang dinanas para mapasunod lang yung buong bansang Israel. Kaya siguro, taimtim talaga lagi siyang nagdarasal. Kaya nga sabi ko, di ba minsan, ginagamit ng Lord yung sakit, yung karamdaman, yung wala kang pera. Kasi kapag may pera ka, Lord, salamat. Okay na. Di ba? Hindi tayo ganun kataimtim manalangin sa Panginoon. Pero kung nandun tayo sa isang sitwasyon na talagang Lord, suko na ako, wala na talaga akong makapita. Kasi tayo, hanggat meron pa tayong magagawang paraan, gagawin natin, ayaw pa natin minsan lumapit sa Panginoon eh. So, okay ba yun? So, sabi dito ni Moses sa verse 1, balik tayo sa topic. Ito talaga yung topic, inano ko lang yung pinanggagalingan ni Moses. Kasi, totoo. Kasi, sa akin nangyari, pag wala akong nabigyan ng responsibility. Asa si Jacob, nagpo-poke mo lang yan. Pero simula kagabi, okay, simula nung isang araw, sabi ko, nagbagong buhay na ako. Ito, aga ka umuwi. Tapos, dati gagadya si Jema, uy, asan ka na? Dito na ako. Oo, pauwi na ako. Bakit late ka pa? Naglalakad ka pa siguro? Hindi, wala akong masakyan. So, ibig ko lang sabihin, minsan, ang pinaka-bottom line ko ron, yung responsibility minsan natin, yung isang sitwasyon, mas binibigyan tayo nito na mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Sa case ko po, siguro sa inyo, iba-iba siguro tayo ng sitwasyon. Pero ang pinupunto ko lang dito, minsan may mga pagkakataon na ibinibigay sa atin yun ng Panginoon para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Nasusundan? So balik tayo sa verse 1. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan, buhat pa ng simulang, limitaw ang aming angkan. So sabi ni Moses, panalangin ni Moses sa Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan, simula pa ng limitaw ang aming angkan. Bagamat kami ay mga wanderers, bagamat kami ay manlalakbay sa malawak na ilang na ito, subalit nakasumpong kami ng tahanan sa inyo, maging ang aming mga ninuno. Kasi kung titingnan mo yung background nila, nung time ni Abraham, ganun din yung ginawa sa kanila. Pumunta kayo dito sa lupaing pinangako ko sa inyo, kasi dito ko kayo ilalagay. So, nanirahan sila sa mga pansamantalang tirahan at nakasumpong sila ng shelter, nakasumpong sila ng comfort, nakasumpong sila ng proteksyon sa ating Diyos. So ito yung ini-establish dito ni Moses. Bagamat kami ay nasa ilang, pero Panginoon, kami ay nakasumpong ng shelter mula sa iyo. Nasusundan. So, sa madaling salita, sabi ni Moses, Lord, You are our dwelling place. Ikaw ang aming shelter. Sa ating buhay kaya, nasasabi kayo natin na, Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Ikaw ang aking tagapagsanggalang. Kasi minsan nakakalimutan natin na sino ba ang Diyos sa ating buhay, na minsan parang yung mga Israelita ang daling makalimot eh. Siguro kung tayo yung nasa sitwasyon nila, di rin natin masabi kasi yung mga yun, talagang kitang-kita nila yung milagro, nahati ang dagat, umahon yung 10 plagues, nakakita ka ng haliging apoy, ano yun, may gas chile na sa langit. Napaka-imposible talaga na kung ikaw yung nasa sitwasyon iyon noon, siguro kung makita lang ngayon, yung mga mapapod mo sa TV, yung mga image lang na lumuluha, kandara pa yung mga tao, di ba, nasambahin. How much more yung talaga face-to-face nilang naranasan yung milagrong ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero, aside from that, reklamo pa rin sila. Di ba? So, sa ating buhay kaya, ganun din kaya tayo kagaya ng mga Israelita na matapos nating maranasan ang kabutihan ginawa ng Panginoon, ganun pa rin tayo. So, sa verse 2, sabi ng verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililika itong buong sandaigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. So dito sa verse 2, dinidescribe kung paanong God was glorious and self-sufficient. God was when nothing else was. Diyos siya kahit wala pang ayos ang mundo. The eternal existence of God is here mentioned
to set forth, by contrast, the brevity of human life. So, pinapakita lang dito, ng talatang ito, ang pagkakaiba ng Diyos bilang eternal at everlasting, at ang kakulangan at maikling buhay ng tao. So, parang ganun lang kasimple. Kung paano ang Diyos ay walang hanggan, dito sa verse 2, pinakita ang pagiging limitado ng tao. So, yun. So, pag may tanong, mamaya. So, in verse 3, ginawa tayo sa alabok at sa alabok tayo ay babalik. Unang-una, nagsimula naman talaga tayo sa wala. At wala naman talaga tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. In verse 4, sabi ng verse 4, ang 1,000 taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. So, dito sa verse 4, ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang para sa Diyos. Maaaring ang ilang tao ay nabubuhay ng maraming taon, ngunit napakaikli nito kung ihahambing sa walang hanggan. Okay? So, verse 5, bibilisan natin ng konti. Ang tao ay pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. So, dito sa verse 5, ang ating buhay ay parang isang panaginip. Nakapanaginip na ba may naka-experience na ba ng managinip dito? Di ba, pag natutulog tayo, tapos ang hibig ng tulog mo, ako madalas nakakapalaginip yung hinahabol ako ng zombies. Sabi nila ko, ano rin yung madalas mong pinapalood? Dahil tumatatak, nag-register sa, minsan pag ayoko na manood ng mga ganun eh. Pero ibig ko na sabihin dito, ang buhay daw natin ay parang panaginip. Bakit? Lumilipas ang panahon nang hindi natin napapansin tulad ng isang taong natutulog. Ang buhay daw natin ay parang isang panaginip. Lumilipas yung panahon, lumilipas yung oras nang hindi namamalayan ng taong natutulog. Namalayan nyo ba, habang kayo ay natutulog, namamalayan nyo ba yung nangyayari sa buong paligid? Di ba? Hindi naman. Kapag tapos ka na matulog, kapag nagising ka na, tapos na yon, wala na yung halaga. Ang buhay natin ay parang isang ilusyon. So parang ganun lang daw ang meaning ng buhay, parang baliwala. Parang natulog ka lang, tapos paggising mo kinabukasan, tapos na yung past na yon. Okay, nasusundan. Ang verse 6, sabi ng verse 6, parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. So parang damo na tumatagal lamang ng isang maghapon. Diba, pag pinitas niyo yung bulaklak, especially kung hindi mo ilalagay sa tubig, huwag kang umasa na bukas sa umaga, ganda-ganda pa rin yan. Lantang talilong na yan. Di po ba? Buti nga ngayon, naka-imbento ng mga chemicals na yung bulaklak na pipreserve, pero hindi mo mapipreserve yan ng panghabang panahon. Malalanta at malalanta rin yan sa takdang panahon. So, ganun ang buhay natin. Hindi tayo tumatagal. Ito lang yung ibig sabihin nitong binabasa natin. Sa verse 7, ito kasing verse 1 to 6, sige, ito ay pananaw ng mga awit sa buhay. Yung from verse 1 to verse 6, ito yung sinabi ni Moses, ito yung pananaw niya tungkol sa Diyos, ang Diyos ang aking tahanan. Kaya nga sabi, di ba, merong holes yung mga packs, ang mga ibon ay merong mga pugad, pero ang sabi nga ni Jesus, di ba, ang tao ay wala man lang matutulugan. Pero, ang tao raw na nagtitiwala sa Panginoon ay merong nakakatagpo ng safety at saka refuge mula sa Panginoon. Amen ba yon? Kasi totoo naman talaga na kung ikaw talaga nasumpungan mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ng kapanatagan at nagkakaroon ka ng katiwasayan sa buhay. So sana natin. Kaya nga, masasabi ba nating, Lord, you are my dwelling place. So application tayo. So paano ba tayo dapat pamuhay ngayong alam nating napakikli ang ating buhay? Minsan, diba tayo, babanjing-banjing. Sige, bahala na kung anong mangyayari. Kasi, mahaba pa naman, bata pa naman ako, marami pa namang mangyayari. At saka na gawain niyan. Pagka matanda na ako. Pero, gaya nga ng ating binasa, napakikli ng ating buhay at hindi natin masabi. Mamaya, babasahin natin sa James. So, nagdedwell ba tayo madalas sa kulang at wala o tinitake at ginagrab natin yung lahat ng pagkakataon na magpasalamat at gumawa ng mabuti para sa Panginoon. So, yun lang yung pinakaano. Nasa atin naman yung kung ano yung gusto nating piliin. Kasi, di ba minsan,
Sabi nga, nasa pananaw lang natin yun kung paano ka magiging masaya sa anumang sitwasyong ibibigay sa'yo ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay, so sana may natutunan kayo from verse 1 to verse 6. So dito tayo sa verse 7 hanggang 12. Dito sa verse 7 hanggang 12, sa tindi ng iyong galit, kasi dalawang part to eh. Unang part, tsaka itong ikalawang part sa verse 7 hanggang 12. Sa verse 7 hanggang 12, sa tindi ng iyong galit para kaming nauupos, sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Ang aming kasalanan sa harap mo'y nahahayag, mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lamang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad at kung malakas na may 80. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. So, dito sa verse 7 to 12, makikita natin ang bunga ng kasalanan sa maikling buhay na ito. Kasi napakaikli na nga ng ang ating buhay, pero sabi nga, punong-puno pa ito ng pagdurusa at saka hirap. So tititing natin, ano ba yung dahilan? Ang ikli-ikli na nga ng buhay mo, pinupuno mo pa ng galit sa puso mo. Pinupuno mo pa ng... Ano ba yung madalas sa ating pinupuno sa puso at buhay natin? Diba? Ang ikli-ikli na nga buhay, hindi pa kayo masaya sa family. Hindi mo pa ini-enjoy ang buhay. So unang bagay, ating tinalakay, nakita natin kung gaano kaikli ang buhay. Ngunit kahit maikli ito, punong-puno ng problema at kalungkutan ng ating buhay. So tingnan natin kung bakit. Ano kaya ang dahilan ng problema at kalungkutan ito? Sabi ng verse 7. Sabi ng verse 7, sa tindi ng iyong galit para kaming nauupos. So, kaya minsan mahirap ang buhay natin. Bakit? Kasi galit sa atin ang Diyos. Di ba minsan sa magulang, bakit minsan ang hirap nating makatanggap ng mga resources minsan sa magulang? Bakit? Galit sa iyo ang tatay mo, galit sa iyo ang nanay mo. Di ba minsan pag galit tayo sa ating anak, gusto mo nang ibigay, tinitikis mo pa. Pero naniniwala ako na walang magulang na nakakatiis sa kanilang anak. Pero minsan, iyon yung nag-hold sa magulang para ibigay niya yung blessing sa anak. Kapag galit tayo, di ba? Sino magulang dito nagbibigay ng galante sa anak niya pag siya ay galit? O yan, galit ka sa anak mo. O anak, todo bigay ka, di ba? Wala. Minsan talagang ayaw mo talagang bigyan. So, minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit tayo dumaranas ng problema at kalungkutan. Una, galit sa atin ng Diyos. Ikalawa, natatakot tayo sa Kanyang puot. Tapos, ikatlo, dahil sa ating kasalanan. Kaya pag galit sa atin ng Panginoon kasi tayo ay may kasalanan. Di ba? Minsan usually gano'n naman ang nangyayari sa atin. So, sabi rito, the mortality, ibig sabihin, yung kamatayan is not accidental. Neither it was inevitable o ma-avoid natin. In the original of our nature, but sin has provoked the Lord to anger, and therefore, thus we die. So, ang talagang pinanggagalingan nito, kahit una pa man, di ba, kina Adan at Eva, wala naman talagang plano ng Diyos na tayo ay mamatay. Pero dahil sa katigasan ng ating ulo, dahil sa kasalanan, tayo ay namatay. Okay. So, for we are consumed by thine anger. So, nakukonsume tayo dahil sa galit ng ating Panginoon. So, sana nasusundan. This was especially in the case of Israelite. Yung reference natin na nung sila ay nasa wilderness, na-cut short yung kanilang buhay dahil sa justice on account of their waywardness. Yung waywardness, tinignan ko sa dictionary, isa lang pala ibig sabihin nun yung kanilang insubordinate, yung kanilang pagiging rebellious, yung kanilang pagiging disobedient sa Panginoon. So, sahip na, dire-diretso na lang yung kung titingnan nyo sa mapa, yung mula Egypt hanggang Canaan, baikli lang eh. Pero mapapansin nyo, umabot sila ng 40 years sa desert, bago sila nakarating sa promised land. Pero kung titingnan mo, kung didiretso mo yan, lapit lang eh. Di ba? Dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kanilang waywardness o katigasan ng kanilang ulo, yung di kanilang pagsunod sa batas ng Diyos, pagkontra nila sa kalooban ng Panginoon, namatay silang lahat. Wala talagang, kasi lagi nila sinasabi, dinala mo ba kami lagi dito sa ilang para kami ay mamatay? O patay talaga sila.
Wala talaga, wala talaga nabuhay. Kahit nga maging si Moses, hindi talaga nakaligtas. Kawawa naman si Moses, no? Matapos niya maghirap-hirap doon sa ano. Siguro, ikaw yung leader na nagtyaga-tyaga ka, tapos instant, bigla ka na. Minsan, di ba, nakakasama lang siguro kalooban. Pero siguro, aral din na di talaga madaling maging leader. Kasi may consequence lagi lahat ng ano mo eh. Kaya nga ako, ayoko maging leader. Baka may isang instances lang talaga, napaka ano. So, napakalungkot, alam niyo po, sa case ni Moses, napakalungkot sa paningin ni Moses na makita niya yung buong bayang pinangunahan niya na unti-unting nagkakamatayan. Totoo kasi isa lang talaga yung nakaligtas sa generation na yon na lumabas sa Egypt. Patay lahat yun. Ang nakasama lang sa promised land, yung pinanganak doon sa wilderness.